Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Ria, ang tagabasa ng inyong mga liham dito sa Dear Bishop Tonyo. Noong Miyerkules, binasa po natin ang liham mula kay Marites, isang asawang naiwan sa Pilipinas habang ang kanyang kabiyak na si Elmer ay naglalayag bilang marino. Ibinahagi niya ang bigat ng kanyang loob bilang solong tagapag-alaga sa kanilang dalawang anak, ang pangungulila sa bawat okasyong hindi nila kapiling ang asawa, at ang paminsan-minsang takot at insecurity na dumarating dahil sa layo. Kakulangan ng tawag at mga kwentong naririnig niya tungkol sa buhay marino. Maraming salamat po sa lahat ng nagbigay ng komento at payo para kay Marits. Napakahalaga po ng inyong mga tinig. Ngayon, narito na si Bishop Tonyo para sa kanyang pagninilay at pastoral na payo. Maraming salamat, Rhea, at maraming salamat din sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay at nagbabahagi ng inyong wisdom at malasakit sa ating mga letter senders. Marites, salamat sa katapatan mo sa iyong liham. Hindi madali ang buhay ng mga pamilyang Pilipino na ang kabiyak ay nasa dagat, ang bigat ng iniinda mo, pangungulila, pagod bilang mag-isang magulang at minsan ay pagdududa ay hindi kahinaan kundi tanda ng pagmamahal. Sa ganitong panahon, magandang balikan natin ang salita sa Biblia, lalo na sa mga awit 34, 8 na nagsasabing, malapit ang Panginoon sa mga may pusong wasak at inililigtas niya ang mga lugami ang loob. Hindi ka mahina, Marites. Ikaw ay ina, asawa at haligi ng tahanan, at sa bawat gabing pinipigil mo ang luha, naroon ang Diyos, hindi para sabihing maging matapang ka mag-isa, kundi upang ipaalalang hindi ka nag-iisa. Ang tiwala sa mag-asawa ay parang ilaw sa gitna ng dagat. Minsan kumikislap, minsan humihina, pero hindi nawawala. Mahalaga na may open communication kayo ni Elmer kahit maikli, kahit simple. Ang pagsasabing, miss na kita, nag-aalala ako o medyo mahirap ang araw ko ngayon ay hindi pagiging mahina. Ito ay pagiging totoo. At dito pumapasok ang mahalagang papel ng simbahan at ng komunidad. Hindi ka dapat nag-iisa sa paghihintay, pag-aalaga at pagharap sa pangungulila. May mga taong maaaring maging sandalan mo, mga kaibigan, kapwa magulang, at maging ang faith community na nagdadasal at sumusuporta sa iyo. Ang simbahan ay hindi lang lugar ng panalangin. Ito ay tahanan ng mga pagod, ng mga naghahanap ng kasama, at ng mga kailangang may makinig sa kanila. Huwag kang mahiyang lumapit, magkuwento, at humingi ng lakas sa iyong komunidad. Hindi ito bigat na kailangan mong pasanin ng mag-isa. Pero mahalaga rin na alagaan mo ang sarili mo. Hindi pwedeng puro tahanan at puro alala. Magpahinga ka. Humanap ka ng mga kaibigan o suportang komunidad. Ang lakas mo bilang asawa ay mas tumitibay kapag malakas ka rin bilang ikaw, si Marites. Ipagpatuloy mo ang pananalig, ipagpatuloy mo ang pag-asa, at huwag mong kalimutan na ang pamilya ninyo ay pinagtitibay ng pag-ibig na kahit malayo ay hindi napuputol. Sa ating mga taga-subaybay, salamat sa patuloy ninyong pakikiisa sa Dear Bishop Tonyo. Ang inyong mga komento at payo ay nagiging bahagi ng paggabay sa ating mga kapatid na nagbabahagi ng kanilang kwento. Kung kayo po ay may nais ding ipadala na liham tungkol sa pamilya, relasyon, trabaho o anumang bigat ng puso, andito lang ang Dear Bishop Tonyo para sa inyo. Hangad ko ang liwanag, katatagan at pag-asa para kay Marites at sa bawat pamilyang may mga mahal marino na laging nasa dagat. Pagpalain kayong lahat.